Dinala niya sila sa isang sulok sa gilid ng pader. Doon, kinuha niya ang isang halos kumpleto na full mechanism diagram. Ang grupo ay sumilip, sinusubukan nilang hulaan kung ano ang ginagawa ng sect master. Naghahadyos ng mga ligaw na hula tungkol sa training at kung talaga bang gumana ang kanilang protesta. Binaliwala ang ingay, kinuha ni Zhongcheng ang isang missing segment ng diagram mula sa kanyang robes. Ibinato niya ito sa harap niya at sumigaw na mag-merge ito. Agad, ang mechanism diagram ay nakalock sa lugar. Sa sandaling nangyari ito, ang buong crew ay naluha. Nakatitig sila na parang nanunood sila ng divine intervention, umiiyak tungkol sa kung gaano kontig na ang sect master ay nag-upgrade nito para lamang sa kanila. Sa isang lugar na hindi nakikita, tahimik na nag-update ang system na ang diagram ay na-integrate na ngayon ang 3 missing cages, tumama sa upgrade level, at maaaring sumuporta ng 50 tao. Nabasa iyon, sumabog si Zhongcheng sa isang masaya na ngiti, at tinawag silang lahat sa loob. Pagkaraan ng ilang sandali, sumugod ang lahat sa likuran niya. Sa isang wagayway, dinala sila ni Zhongcheng sa isang nakakagulat na mapayapa na lugar. Binigyan niya sila ng sandali upang kunin ito bago ipaliwanag na habang ang spiritual energy ay mahina pa rin, ang pangkalahatan na vibe ay tiyak na bumuti at ang upgrade ay halata. Habang lalo silang tumitingin sa paligid, lalo silang nasasabik, sumisigaw tungkol sa kanilang mga gantimpala at kung gaano sila kasabik. Narinig iyon, ikaniling ni Zhongcheng ang kanyang ulo sa langit at kumunat ang kanyang noo, hindi pa rin sigurado kung ano ang aktwal na mga benepisyo. Ang susunod na eksena ay isang montage lamang ng paghuhukay at paghakot, umiiyak sa buong oras. Sa lahat na maayos na abala sa full mechanism diagram, bumalik si Zhongcheng sa labas. Sumimangot siya, bumubulong na hindi pa rin ito sapat upang pagalingin silang lahat. Sa sandaling iyon, tumakbo si Lu Yuan ang nagpapanik, hawak ang isang liham at sumisigaw, "Sect Master!" Narinig ang kaguluhan, umungol si Zhongcheng at lumingon upang tumingin. Ang mukha ni Lu Yuan ay puti na parang sheet habang sumugod siyang magtanong kung tinalo ba ng Sect Master ang Clear Heart Holy Land ulit. Salungat sa takot ni Lu Yuan, sumabog si Zhongcheng sa tawa matapos siyang marinig at lumiwanag habang kinukumpirma niya na pinatay niya ang 2 sa kanilang mga Holy Sons. Kaya halata na hindi nila siya palalayasin. Sa sandaling nakarating siya sa bahaging iyon, natigilan si Zhongcheng sa kalagitnaan ng pangungusap, nagulat sa pag-unawa na sila ang Silence Holy Land, hindi ang Clear Heart Holy Land, na nagtaka sa kanya kung paano si Lu Yuan ay maaaring ganito kakalma. Nabalisa siya, itininaas ang kanyang boses habang hinihiling niya na malaman kung gaano karaming tao ang tinalo ng Sect Master sa kabuuan. Upang harapin ang tanong na iyon, abot ni Zhongcheng ang liham at tiningnan ito. Sinuri niya ang isang beat, pagkatapos ay nalaman niya kung sino ang nagpadala nito. Oh, si Lan Ling iyon. Sa liham, nagpasalamat siyang muli sa kanya para sa ginawa niya sa Four Directions Origin Cauldron. Sa ngayon, naglilinang siya sa Milo Mountains sa Thousand Spirit Land sa ilalim ng Clear Heart Holy Land. Ang mga kayamanan at natural na enerhiya doon ay mas pinong kaysa sa mga nasa Qinglin County. Nagtanong siya kung ang sect leader Zhongcheng ay maaaring interesado na pumunta upang mag-train at itulak ang kanyang paglilinang pa. Nang nakarating siya sa mga huling linya, namula si Zhongcheng, nakikitang nasasabik habang kinukuha niya ito bilang isa pang senyales na gusto ni Lan Ling siya roon at marahil gusto niya siyang nakatira kasama niya. Ang pag-iisip na iyon ay humantong sa isa pa. At naalala ni Zhongcheng siyang nagsasabi ng isang bagay noon tungkol sa kung paano niya kailangan lamang malaman na ang kanyang status ay top tier, mas mataas sa lahat ng mga high-rankang nobles na iyon, at na ang kanyang Flying Immortal Sect ay karaniwang nasa landas para sa kadakilaan. Sa isip na iyon, nagsimula siyang nagmuni-muni kung si Lan Ling ba talaga ang Sect Master ng Clear Heart Holy Land. Ang ideya ay nagpalubog sa kanya sa pag-iisip. Humakbang siya sa labas, sumulyap sa paligid, at casual na nagkomento na ang Fian Continent ay hindi maganda. At kung hindi dahil kay Dao Huang, ang spirit veins dito ay halos hindi aabot sa second grade quality. Matapos ihagis ang linya na iyon, sumigaw si Zhongcheng para kay Dao Huang. Hindi nagtagal, lumabas si Dao Huang mula sa lupa at sumagot ng may malakas, "Masigla, Mama."
Tumawa si Zhongcheng habang hinahayaan niya ang maliit na bata na umakyat sa kanyang leeg. Nagtatanong kung ano ang iniisip ni Da Huang tungkol sa kanilang tahanan. Nang walang paglaktaw ng isang beat, tumugon si Da Huang, "Super. Nice, mama." Tumango si Zhongcheng, pagkatapos ay nagtanong kung nagpalit siya ng mga tahanan. Magagawa pa rin ba ni Da Huang na i-upgrade ang spirit veins doon? Agad na sumagot si Da Huang na syempre magagawa niya, mama. Sa sagot na iyon na nagpapalakas ng kanyang kumpiyansa, tinuro ni Zhongcheng si Lu Yuan at sinabihan siyang tipunin ang lahat ng mga disciples sa main hall sa susunod na gabi para sa isang major announcement. Mabilis na kinumpirma ni Lu Yuan at ginawa ang isang punto upang alalahanin ang pagtuturo ng maingat. Ang susunod na gabi ay mabilis na dumating. Sa harap ng buong pagpupulong ng mga disciples ng Flying Immortal Sect, nagsalita si Zhongcheng ng makinis, ipinaliwanag kung paano ang sect ay lumalaki ng mabilis kamakailan, at ang lahat ng kanilang mga nakamit ay salamat sa pagsisikap ng lahat. Ang mga disciples ay hindi inaasahan ang kanyang susunod na linya, bagaman, kung saan inamin niya na walang feast ang tumagal magpakailanman. Iyon ang nagpalabas kay Ling Han, tumalon upang magtanong kung ano ang ibig niyang sabihin at kung nagpaplano ba siyang buwagin ang sect. Hindi pumasok si Zhongcheng dito ng direkta, pinili sa halip na ipaliwanag na ang spiritual energy sa Qinglan County at sa buong Faiyan Continent ay sobrang hina at kung ang mga bagay ay magpapatuloy sa ganitong paraan, maaaring pabagal nito ang paglilinang ng lahat. Kaya, pagkatapos ng isang buwan ng pag-iisip, gumawa siya ng isang desisyon na marahil ay magpapaikot sa kanilang mga ninuno sa kanilang mga libingan. Bago pa man niya maipaliwanag kung ano ang ibig sabihin nito, ang mga disipulo sa ilalim niya ay naghiyawan, nagpipilit na hindi sila natatakot sa mga pagsubok at nagmamakaawa na huwag silang paalisan, sinasabing susundin siya hanggang sa huli. Sa gitna ng lahat ng nagpapanik na boses, uminog si Zhongcheng at inihayag ng nakangiti na sila ay lilipat. Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa kanyang bibig, ang lahat ng umiiyak ay agad na tumahimik, ang kanilang mga mukha ay naging blanka, at sabay-sabay silang napasigaw sa gulat. Hindi pinansin ni Zhongcheng ang kanilang reaksyon at masayang ibinahagi na nakakita siya ng perpektong lugar para sa kanila. Pagkatapos ng maikling paghinto, tumingin siya sa unahan at tinawag si Xiao. Agad siyang sumagot ng may buong atensyon, tinatawag ang sect master. Tumingin siya at tinanong siya kung paano na ang mga renovasayo ng palasyo sa loob ng full mechanism diagram. Kahit na tila medyo hindi sigurado si Xiao, malinaw pa rin siyang sumagot, sinasabi na malapit na itong matapos. Sa sandaling sinabi niya iyon, iwinagayway ni Zhongcheng ang kanyang kamay ng may kasiyahan at idineklara na ang lahat sa Flying Immortal Sect ay pansamantalang papasok sa full mechanism diagram upang mag-train. Sinabi niya sa kanila na maghihintay sila roon hanggang sa dalhin niya sila sa kanilang bagong sect grounds. Nang may padala na ang lahat sa full mechanism diagram, ang buong Flying Immortal Sect ay nanatiling tahimik at walang laman muli. Lahat ng gamit ay nilinis, at naiwan lamang si Zhongcheng, si Da Huang, at si Xiao. Sa pagharap sa tigre, mukhang naiinis si Xiao at sinaway na binalaan na niya siya na ang Mi Mountain sa Thousand Spirit Land ay sobrang layo at walang paraan na bibigyan niya siya ng libreng sakay. Sa sandaling sinabi ni Xiao iyon, agad na sumigla si Zhongcheng. Kumislap ang kanyang mga mata habang tiningnan ito, halos nagniningning sa ideya na maaaring payagan siya nitong sumakay. Nagbigay si Xiao ng isang mapanlate na ngalngal at tumugon na maliban kung i-upgrade niya ang root bone nito tulad ng ginawa niya para kay Lu Yuan at sa iba pa, hindi ito mangyayari. Iyon ang agad na nagpatigil sa kasiyahan ni Zhongcheng. Ang kanyang mukha ay lumubog habang bumulong siya ng isang mahina na. Sige, habang nagsasalita siya, ang kanyang tingin ay napunta sa upgrade panel sa itaas ng ulo ni Xiao. Ang Three-Eyed Fierce Tiger King Root Bone Upgrade mula 2nd grade hanggang 1st grade ay nagkakahalaga ng 68 milyong points. Si Xiao ay masaya nang nagha-hype sa sarili, ang mga mata ay puno ng pag-asa, naghihintay para sa upgrade. Binasag ni Zhongcheng ang pangarap na iyon agad sa isang gawa-gawang dahilan na ang kanyang celestial technique ay gumagana lamang sa mga sect member. Ang pang-iinsulto na kumikislap sa kanyang mukha ay nagpalakas lamang sa init ng ulo ni Xiao.
Sinundot nito ang isang paa ng diretsyo sa mukha ni Zhongcheng at sinaway na kung hindi ito magbibigay ng pahintulot, hindi siya dapat mangangarap na sumakay ng 180,000 milya. At sa kaawa-awang antas ng paglilinang, maaari siyang mag-enjoy sa paglipad mag-isa sa loob ng 10 araw o kalahating buwan. Hindi man lang natinag si Zhongcheng. Tinuwanan niya ito at binalik na ang 10 araw o kalahating buwan ay hindi malaking bagay dahil mayroon siyang instant teleportation technique na maaaring magdala sa kanya doon agad. Malinaw na hindi ito pinaniniwalaan ni Xiao. Nagdududa, binalik niya ito sa kanya, sinasabing nagbubluff siya dahil walang sinuman sa mortal world ang nakagawa niyan. Lumapit si Zhongcheng nang may buong kumpiyansa, inilagay si Dao Huang sa kanyang mga balikat, pinalaki ang kanyang dibdib, at inihayag na sasabugan niya ang isip nito. Duang, oras na para umalis. Sa isang iglap, isang makapangyarihan na spiritual force ang sumugod palabas. Ang shock ay sapat na malakas na kailangang itaas ni Xiao ang 2 paa upang pananggalan ang mukha nito. Samantala, sina Zhongcheng at Dao Huang ay naglaho na sa paningin. Walang bakas na naiwan, maliban sa isang kumukupas na hibla ng usok. Si Xiao ay nakatayo ng natigilan, ang mga mata ay malawak, ang panga ay nakababa. Natigilan na talaga silang nawala ng walang bakas ng aura na naiwan, at nagsimulang magtaka kung talaga bang instant teleportation iyon. Sa sandaling iyon sa Mi Mountain sa Clear Heart Holy Land, ang parehong puwersa ay muling gumalaw sa hangin. Sa pamamagitan ng umaagos na hamog ay lumitaw ang 2 pamilyar na figure, walang iba kundi sina Zhongcheng at Dao Huang. Tiningnan ni Zhongcheng ang lugar at napansin ng may kasiyahan na ang napiling Holy Land na ito ay nabuhay talaga ayon sa hype. At sa tingin, ang spiritual energy dito ay nagmumula sa isang 5th grade spirit vein. Hindi lang siya ang humanga. Nag-zoom si Dao Huang sa itaas, sumisigaw ng masaya na nakapili si Mama ng isang kahangahangang bagong tahanan. Kahit nasa lahat ng magandang enerhiya na iyon, mayroon pa ring ilang pagdududa si Zhongcheng, at tiniklap niya ang kanyang mga braso at nagmuni-muni na ang teleportation ay hindi masyadong tumpak, dahil malinaw na nakalok siya sa Clear Heart Holy Land sa kanyang isip. Ngunit ang lugar ay hindi masyadong tumutugma sa kung ano ang dapat magmukha ang isang sect. Bago pa man siya mag-isip ng masyadong malayo, ang mga sinag ng kapangyarihan ay biglang sumabog mula sa lupa, naghagis kina Zhongcheng at Dao Huang sa balanse. Pagkatapos ay 2 babae ang nagpakita, marahil sila ang katatapos lamang na mag-trigger ng formation. Ang isa sa kanila ay nakatitig sa kung saan nakatayo si Zhongcheng at nagtatanong kung sino siya at paano niya natagpuan ang kanilang Clear Heart Holy Land. Ngumisi si Zhongcheng at kinamot ang kanyang ilong, naghagis ng isang casual na linya, nagtataka kung sino siya dapat, kung hindi ang sinabi ng kanilang sect leader na kanyang kasintahan. Iyon ang nagpagawa nito. Agad na sumugod ang mga babae, puno ng galit at sumisigaw sa lakas ng loob ng ilang random na magnanakaw na nagbubuga ng kalokohan. Nakita ang mga kamao na lumilipad ng diretsyo sa kanya. Hindi nagatubili si Zhongcheng, agad na ina-activate ang kanyang mga teknik upang pananggalan ang sarili. Kasabay nito, tumawag siya ng medallion para kay Lanling na magpakita at ayusin ang mga bagay, nagbabala na kung hindi siya magpapakita, hindi siya magpipigil. Narinig ang kanyang pangalan ay huminto ang mga babae sa kanilang mga yapak. Pareho silang nagpalaki ng kanilang mga mata sa pagtataka at hiningi na malaman kung bakit niya hinahanap si Lanling. Pagkatapos ay latag ni Zhongcheng ang kanyang dahilan para sa pagdating, siya at si Dao Huang ay sinamahan ng 2 at mabilis na dinala sa sect territory. Habang dumadaan sila, ang mga babae ng Clear Heart Holy Land ay kinuha ni Zhongcheng ang ilang mga sulyap. Ang pisngi ay nagiging rosas, habang pinupuri niya kung paano ang lugar ay mukhang payak mula sa labas, ngunit bumaling sa ilang uri ng divine pala sa loob, ganap na angkop para sa isang grupo ng mga immortal descendants. Tinuro niya ang grupo ng mga quarters sa ibaba, naghahadyos ng isang tanong kay Dao Huang tungkol sa kung ito ba ang kanilang bagong tahanan at kung ano ang tingin niya dito. Sumagot si Dao Huang nang may thumbs up, tinawag itong mahusay at inihagis na talaga palang may regalo si Mama para sa pangunguha. Kahit na nakapasok na sa Holy Land, hindi man lang bumagal ang 2 babae. Ang espasyo sa paligid nila ay kakaiba na tumahimik.
Napansin yun, nagpaputok si Zhongcheng ng isang mabilis na tanong tungkol sa kung bakit sila naglalakad pa rin pagkatapos ng ganito kahabang kahabaan. Ang babae ay mabilis na lumingon ng ulo, nagbabalik na nasa unahan na.